What's up guys? Good day, good day. Another vlog again. Another upgrade. So ngayon, papalitan na natin tong monoshock natin sa likod. Stock monoshock out. RCB DB3 shock in. Premium black. Solid tire pads. Thank you. Pero bago natin palitan, gusto ko muna ipakita sa inyo kung paano yung play nung stock. Okay, so para matanggal natin, kailangan natin ng 14mm dito, tsaka ito sa baba. Yan yung tatanggalin natin, yung nut na yan. Dali. Okay, tapos yung bolt naman yung tatanggalin natin. Pero, bago nyo tanggalin yung bolt na to, medyo ito, kalang nyo yung paa nyo para matanggal yung bolt sa ilalim. Agad, try, ikit yung paa ko. Bumaba na siya. Tapos, ito naman sa taas. Stock shock out. Bilis lang. Wala pa naman tagas oh. Maganda pa. Pwede pa nating ibenta to. Sure. Ito yung bracket niya guys. Ayan oh. Bracket niya. Ganyan. Tapos may napansin lang ako. Hindi, itong dalawang butas na yan. Ito. Yan tsaka yan. Hindi siya sukat dito. Sa size nito. Pang rider na kasi ito. Ang sukat sa kanya is ito. Ito, tsaka ito. Yun yung sukat dito. So, mag-i-improvise tayo. Ang magagamit lang natin, dito lang natin ilalagay. Bale, mag-a-adjust tayo parang ano niya. Itong isa, wala siya. Isa lang yung may screw. May nut. May nakalagay. Okay. Yan, natanggal ko na. To, siptayan ko na lang siguro to. Ito, para hindi gumalaw-galaw. Para secured pa rin. Kahit isa lang yung nakatornilyo. Right. Yan, nalagyan na natin na zip tie. Di naman nalita kasi itim. Let's go! Okay. So, ito na yung pinaka kukuha sa kanya dito. Ayan. Nakaganyan to. Feeling ko. Ayan. Ito yung magdadala sa mismong holder nung baso. Pero may na-recommend si tire pad sa atin na lagyan daw natin ng goma. Buti may nakita akong goma sa amin yan. Para hindi magasgas pag tumama dito yung pag nilapat na natin yung shock. Okay? Ito siya. Ayan. Baso. Ayan. Siguro nakaganito. Or baka nakaganito. Tingnan natin. Okay mga tol, so dito sa pagkabit ng mismong monoshock sa likod, hindi kasi siya pantay sa una. So medyo yung baba, nakaslant siya. So pag pinasok nyo agad yun, baka hindi nyo ma-shoot parehas dun sa tornilyuhan niya sa bolt. So ang gawin nyo is, i-align nyo muna siya bago nyo isalpak. Ganun yung magandang way. Yun yung, kaya dun lang ako nagtagal kasi nagtanong pa ako sa group, nagtanong pa ako kay tire pads kung anong gagawin kasi tabingi. So ayun, sabi nga niya, i-adjust ko pa yun. Ipapantay nyo parehas, dapat parallel sila parehas pag pinasukan nyo ng tornilyo or ng bolt. Okay? So yan, tapos ito, pag okay na, pag pantay na parehas yung taas at saka baba na salpakan ng tornilyo or ng bolt, yun na, isalpak nyo na, goods na yan. Alright? Yun lang, sana makatulong. Ganito na lang guys, ganito na lang siguro yung position.
Sana wag maano kapag may aangkas. Balik na natin yung nut sa magkabila. Sa taas sa baba. Okay guys, so kahapon pala ang update na nakabit na natin. Tapos nung nakabit natin, hindi ko na siya natono, hindi ko pa siya natutono. So ngayon, try natin ito, no? Tapos ito, ganyan yung pagkabit natin. Pag ganun. Binaliktad ko na lang tong sticker. So yan. Tapos, yan. Hindi ko pa natutunan yung sa compression, yung sa preload. Nag-search kasi ako, tapos sabi, preload muna dapat yung i-check. Tapos, ayun. Tingnan natin kung makakatutunan ko ng ayos to. Preload, compression, tapos ito, rebound. Yan sa baba. Kanina, nung kahapon naman, nagamit namin to ng OBR ko. Goods naman, hindi naman siya nag-bottom out, tapos goods naman yung performance. Ayun, parang wala nangyari, walang pinagkaiba sa stock. Kasi hindi ko pa nga masyado natutuno. Pero ayun, goods naman siya based on experience. Solid. So try lang natin ito, to. Sige, go. Sana makaya kahit mag-isa. Okay mga sir. So, 'di ba nakabit na natin yung shock natin. Ayan na siya. Tapos ngayon, i-adjust naman natin yung preload, rebound, tsaka compression. So unahin natin yung preload. Sa preload, may napanood tayo sa YouTube yung kay AV Moto Tuning tsaka RCB Global na page. Point A, tas point B. Sukat nun, ang unang variable natin is yung unloaded, which is naka double center stand. Tapos sukatin natin yung millimeters niya. Tapos yung pangalawang variable is yung free sag, yung walang side stand, nakalapat sa lupa, ito. Tapos, ayun, sukatin nyo ulit. Tapos, i-difference yung makukuha yung value doon. Dapat, in millimeters, nasa range ng 5 to 8 millimeters lang. Okay? So, dito sa atin naman, nasukat ko na kanina, yung unloaded niya, nasa 55.5. Tapos, pag nakasag naman, pag free sag naman, $54.7 free sag. 555 minus 547, 8 millimeters. So pasok siya dun sa manual or ano is RCB. So okay na tayo doon, nasa 8mm tayo. Hihigpitan na lang natin yung niluwagan natin dito. Pakita ko sa inyo. Bago nyo kasi ikutin, dapat luwagan nyo yan para maikot nyo. Kasi lock yan yung nagsisilbing lock para hindi gumalaw-galaw. Ang sunod naman is yung ride height. Dito naman sa ride height, kailangan nating gamiting variable yung unloaded pa rin, which is yung 555mm. Tapos yung R3 dito, yung pinaka pag nakasakay yung rider, ano na yung height nung point A natin tsaka sa point B. Okay. $51.8 pala. 555 minus 518. Uy, laki. 37. Dapat nasa 20 to 25mm lang yung ano nun, yung difference natin. Since lagpas tayo dun sa given value natin, kasi ang accepted value as per RCB manual is dito 25mm. So malaking i-adjust to. Turn tayo clockwise. So na-adjust na natin. 53mm na siya. Guys, ayan o. 53mm. Let's do the math. 555 sardines minus 530. Kabang! Saktong 25.
Okay? So, pasok ang preload natin. Ano naman tayo? Compression naman. Compression is yung pagbaba niya. Yung pagbaba. Pagpasok ng shock. Pagbaba ng shock. Yan. Pagbaba niya ganyan. Pagbaba. So, gawin muna natin. I-max muna natin to sa minus. Naka-minus. I-minus muna natin. Counter clock. Yun, sagad na pala. Nakasagad pala siya. Kaya pala ang bilis bumaba. Tignan muna natin pala kung ano yung gaano siya kasagad. 28, tama, 28. 28 clicks sa pagkakaalam, para sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gawin natin 13, 14, 15. 14 13 middle lang. Okay na ako dun. Sa 13 nakatono. Next one is tapos na tayo din sa pagbaba niya, sa pag-compress. Sa rebound naman. So itong rebound, ano yung muna ulit natin sa clockwise. So pag ganito, pag ganyan ang ikot para mag 0 siya. 1 hanggang di na gumagana. So, yan, sagad na. Tignan nyo kung ano mangyayari sa rebound, kung sobrang bilis ate or kung ano. Mabilis. I-try naman natin siyang isagad. Okay, 26. Okay, so 26 ito. Sagad yan Check natin ngayon yung rebound kay Chris. Yun pagal yung mga to. Okay mga tol. So, feeling ko dito sa rebound, 13, kalahati lang din tayo. 14, 13 clicks. Parang okay na ata tayo doon. 13. Check natin sasakyan ko. Okay na siguro tayo doon. Sa pagtono na yun, tama naman yung settings natin sa preload. Based dun sa based dun sa RCB manual. Yun lang. So, dun na nagtatapos yung vlog natin para sa shock na to. Installation and tuning. So, ako ay nasa 84 kilograms ng aking weight. Tapos ang OBR ko nasa 40 plus. Hindi naman siya ganun kabigat, so okay na siguro yun. Tsaka hindi naman namin lagi ginagamit to. Pagka magsasakay na lang siguro yung aking OBR, dadagdagan ko na lang itong compression. Tataas ko ng mga nasa 13 to ngayon gagawin kong 15. Yan. Magpa plus 2 na lang siguro ako. So okay, recap. Compression natin 13 clicks. Rebound natin 13 clicks, 13. Yan lang. So, salamat sa panonood. Huwag ka na magsawang sumuporta. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube, mag-follow at mag-like sa ating Facebook and TikTok. Ayan Tsaka kung gusto niyo sumali sa club, S155CP, Laguna Chapter. Ayan di ba? Barrow TV. Signing out!